Hello, bibilang po ako ng pera ng Kuwait, ng barya. Pababuin ko to. Titingnan ko kung magkano. Baon. Sayang din to. Ang 100 pearls, 10 pesos may git. O, diba? Sayang din yun. Eto, yung 10 cents at saka 5 cents, parehas lang siya. Ayan o. Ang pinagkaiba lang niya, pero na ko itong madumi. Pills. Ang pinagkaiba lang niya, eto maliit, 5 cents ito, 10 cents. Pagka mayroon ito 10, di 100 pills na. Yung 100 pills, equivalent to 10 pesos mahigit. Depende sa palitan. Ang palitan ngayon sa 1 dinar, 156. Ang 1 dinar, ito, 10 ganito. Ito 100 pills ito. Ito, 10 mahigit to. Pesos sa pesos. 100 pills. Ito, mga barya nito para makabuo ng ganito. Ito yun. Ang hirap magbilang. Dito sa Pilipinas, tinatapon na to. Dito, malaking halaga to sa Kuwait. Ganun kahalaga dito ang pera. Sa panahon daw natin noon sa Pilipinas, ganito rin daw kahalaga ang barya noon. Pero ngayon wala nang halaga ang barya. Sorry. Wala nang halaga ang barya sa Pilipinas. Kahit 10 pesos ayaw na tanggapin ng mga bata. Kailangan 20 pataas. Ayaw na nila ng 10. Siguro mga baby, pambili ng biskwit. Ganun ang buhay na ng mga bata ngayon. Ayaw na tumanggap ng barya. Ito, tiyan mo. Tagpa 5 pills ito. Hindi ka makakabili ng kulang ng centavos dito. Samantala sa atin, tinatapon lang to. Panahon noon, malaking halaga. Sabi ng nanay ko noon, nung maliit pa ako. Naalala ko, baon ko noon. Pagka papasok ko sa school, naglalakad pa ako noon hindi ako sumasakay. Eto, barya piso sa Pilipinas, kunyari piso. Eto piso dito, 100 pills. Halaga ng papel na 1 dinar. So 1 dinar, 10 pieces na ganito, 1 dinar na siya. Kasi 100 pills to eh. Yun ang palit naman sa pesos natin, 156. Kaya kami nandito dahil sa 156. Naabutan ko dati, bago lang ako dito, 2015. Hanggang ngayon, 2000. Pauwi na ako mamaya. Eto, pauwi na ako mamaya ng Pilipinas. Eto, ay ang 1 dinar ang palit dati nung dumating ako dito, 158. Masaya na ako kapag 150 na yung palitan. Hanggang sa nakaabot ako ng 170 ang palitan. Then laki ng sahod ko kasi umabot ng 170. Hanggang sa step by step pabalik. Pababa ng pababa hanggang sa nag-lockdown, nung bago nag-lockdown ang palitan 172. Ay po, hindi, 168 pala. Bago nag-lockdown, 168. Ngayon, tingnan mo naman. Pero ang pera dito sa kanila din nagbago. Sa atin, nagbago ang pera. Pero bilihin dito, tumaas. Lahat tumaas. Pamasahe, pagkain, sa palengke, tumaas sila. Shampoo, conditioner yun ang gamit ko. Tumaas. Lahat dito tumaas sa Kuwait. Ang pandak na lang ang hindi tumatangkad. Lahat na bilihin tumaas. Kahit yung mga Arabo, umaaray na din. Hindi lang tayo ang umaaray. Buong mundo umaaray sa panahon ngayon. Kaya nakakaiyak ang panahon ngayon. Sana 2021 maging safe na tayo. Wala na si COVID. Kaya binibilang ko to para pagdating sa grocery, iaabot ko na lang. Hindi na ako abutin ng siyam-siyam. Bibili ko ng biskwit baon. Pinamimigay ko lang ito dati bago hindi pa nakaranas ng lockdown. Pag namimili ako, sabi ko doon sa mga boy na ibang lahi sa grocery, keep the change. Ngayon,
Sabi sa akin, ang yaman mo te, barya pinamimigay mo. Sabi ko, para sa'yo yan, bili mo ng soft drinks. Yung pala, hindi ko pa kasi anong halaga ng barya noon. Ang isang ganito, isang can na soft drinks. 7-Up, Pepsi, yung can. Ito siya. Yun ang halaga noon. Nasaan ba yung baon kong soft drinks? Wala pala dito ah. Baka nasa bulsa ko. Alam na naman ang can, di ba? Ng soft drinks. Yun. Ang 1 dinar, 11 na ganito. Mix. Gusto mo mix, pwede. Ganito, Pepsi, 7-Up, orange juice. Ngayon, eto, sa ibang grocery, dati 90 pills ang isa nito. Di ang 1 KD 11 pieces. Ngayon, panahon ngayon, magkano na? 150 sa ibang grocery, 200 pills pa. Ganito double na sa ibang grocery dito sa Kuwait. Ang iba naman na grocery sa may simbahan, 150 pills. Lalo na yung doon sa malapit sa dagat, sa mga bahay bakasyonan, malayo sa city. Ito, dati papabili ako sa mga lalaki dito sa amin kasi mga katulong dito, mga lalaki, tagalinis, driver, tagaluto. Papabili ako ng ganito, yung 1 dinar ko, ay yung 5 dinar ko, minsan, hindi na ako sinusuklian. Kinukupit nila, di ko man paalam nun ng pera noon. Siyempre bago ka lang eh, kaya di pa namin alam nun ng pera. Kaya hirap pa kami kahit ganitong bilang nito, di ko pa kilala kung paano. Nakikita ko, marunong ako tumingin ng number ng Arabic. Kilala ko siya, pero di ko alam magkano palit. Kasi 1,000 eh. Kung makikita mo yung pera ng Kuwait, 1,000. 3 0 ang 1 dinar. Kung sa atin piso, pero dito sa kanila ang piso nila, yun yung 1 dinar. 10 na ganito na 100 pills. 1 point. Yan ang ano nila, number ng piso. 1 point. Ibig sabihin ng point, yung tuldok is 0. Ganun ang Arabic number nila. Kaya yun ang mamaya pupunta ko ng grocery. Kasi nga, bibili ako ng baon ko. Nahanap ko yung wallet ko pala. Dahil kumpleto na rin ako, naka-ready na ako. At ang passport ko, ikama, expired siya na September. Yung kama ko next year, expired siya. Passport ko, kare-renew lang. 10 years expired. 10 years ang expired na. Ito yung ikama ko. Yan. Valid pa until September. Ito ang bagong passport ko. Ito yung old passport ko. Kaya pupunta ko ng palengke, grocery. Ito ang 1 dinar dito, ito. Yan, 1 dinar. Yan. Wala na. Ito yung mga luma kong ikama. Sa loob ng 5 years, yan. Ang mga luma kong ikama. 6 years na yan. Magsi 6 years. May sabinar ako ng nipad. Binigyan ako ng nipad. Ito naman, wala na. Ginawa ko ng dollar ang pera ko. Kasi, alam mo naman, mababa na rin palitan, no? 47 na lang yata ang dollar eh. Ito naman, ang 5 dinar. Yan. Ito yung number ng 5 nila. 0, di ba? Malaking 0. Yan ang 5 English. Ito naman ang pesos. Kung hindi nyo kilala. Ito, yan lang nakatago sa wallet ko kasi hindi naman namin kakailanganin dito. Binigay ng OWA sa airport nung bumalik ako rito. Sa mga balik manggagawa, nakatanggap niyan 550. Ayan siya, yan at saka ito. Yan ang na-receive ko doon sa OWA, balik manggagawa. Kaya, yan kayo mga OFW. Ang dami ko ng ipon ng mga barya, pinamigay ko lang.
Ito yung mga dati, naglilibang-libang kami noon, lalaro-laro kami dito. Kaya maraming ganito. Ayaw nila pamili. Ngayon sayang naman. Hinihingi nila kaya bibili ko ng biskwit para hati-hati kami mamaya sa biskwit. Malaking halaga yan sa amin dito. Sa atin sa Pilipinas wala na yung mga ganitong barya. Kawawa. Pero pag naipon naman malaking halaga din yun. Pero pag paisa-isa lang minsan nakakatamad mag-ipon. Kaya aalis ako, pupunta ako ng grocery, bibili ako ng kakailanganin ko. Wala, 30 kg lang dala kong 30 kg lang kilo ko sa ticket. Yung ticket ko nasa WhatsApp ko. Alam mo na, puro computer na ngayon. Ito mga papeles ko. Kaya hindi pwede marihiwalay. Pagdating sa airport, maraming pipirmahan. Ay, buhay. Habang pumipila, pipil up. Tapos, ipunin ko to. Lalagay ko sa lalagyan. Malaking halaga ang barya sa mga OFW. Noon, di pag lockdown, ang yaman ko, hindi ko pinapansin ang barya. Ngayon na nag-lockdown, doon ko naalala ang pera. Pag may nangutang, bigay. Ngayon, naabutan ng lockdown, walang nagsipagbayad. Pakiusap ko sa may mga di ko na isa-isahin kung sino kayo. Alam nyo na yun. Di ako marunong mang-away. Mabait ako kung sa mabait. Kaya ang sasabihin walang pambayad. Sa ngayon, naintindihan ko kasi nag-COVID, nag-lockdown. Pero sana sa January. Di ako maniningil ngayon. Kasi nga, December sana lahat tayo maging masaya. Yun ang ko lang sa mga kaibigan ko. Sana next year lahat tayo maging okay na. Wala na si COVID. Yun lang ang problema natin, si COVID. Lahat ng mundo. Ito ang dala ko. Ang regalo sa akin ng boss ko, Forever 21. Ito lang ang hand carry ko. Sabi nila kakao, chocolate. Kakao. Ito, lalagyan ko ng baon ko. At ito yung malita ko. 30 kg yan. Yan ang ko mamaya. Ay, lalayas na naman. Sana maging okay na sa Pilipinas. Tapos ito, ang bag ko, handbag. Ito yung souvenir ng boss ko, binigay sa akin. Sana may pabaon sila mamaya. Sabi ganun, joke lang. Kailangan talaga maging tayo ngayon sa panahon. Kahit walang ipon, basta walang sakit, okay lang. Makauwi. Wala, napiktuhan tayo ng COVID. Ganun talagang buhay. Yung higaan ko, tinanggalan ko na ng bedsheet. Kasi ayaw ko na mag-iiwan ako ng gamit ko na hindi ko nilabhan. Yung iba nga nilabhan ko tapos tatapon ko Ganun yun. Kapag OFW ka, kailangan bago ka umalis, malinis yung alisan mo. Lahat ng gamit mo, itatapon mo para wala na masabi yung iiwanan mo. Dito kasi 3 kami dito. 2 kami sa bahay. May kasama ako sa bahay. Kasi alam mo naman pag may bata, kaya hindi ka makakapagtrabaho. Takbo doon, takbo dito. Sawa naman ng Diyos, malaki na yung alaga ko. Ang sabi nga niya, uwi daw ako pag 10 years old na siya. Ngayon 5 years old pa lang. Hindi 5 years pa na antayin ko. Nakakalungkot din. Yun nga, naintindihan naman niya. Nakakamiss. Kaya last na tong ko, sana ang ko for good na talaga. Kaya sana Lord, alam niyo na ang buhay sa ngayon. Lahat tayo naman napiktuhan. Kakasama rin kami ng mga anak ko.
Kahit iniwan ko sila mga elementary pa. Ngayon, mga edukada na nakakaiyak. Kaya siguro kailangan din magtrabaho habang malakas pa sa atin. Sabi nga sa lupang sinilangan, surti-surtihan din lang yan nasa ibang bansa eh. Ay nako, pipigilan ko, hindi lumabas yung luha ko. Mamamaga mata ko eh. Papangit. Pangit mga lalo pa, papangit. Makapag-enjoy man lang kahit papano sa lupang sinilangan dito. Hanggang tawa lang. Yun. Katawan nandito, isip na sa Pilipinas. Ganun talaga lahat. Hindi lang ako, lahat naman ng mga napahiwalay sa mga pamilya. Kaya relate ako sa mga OFW dyan. Sana lahat maging safe. Salamat sa kapanood. Nagbilang lang ng barya. Naalala ko lang souvenir. Hello, shout out. Kala mo nag-live no. I-subscribe nyo naman yung YouTube ko. Pag uwi ko sa Pilipinas, ang gagawin ko, ipagluluto ko yung mga anak ko. Kakain ng masarap. Dito kinakainan ko lang manok, saka hipon. Gulay, yun lang. Di ako makain ng beef, ng kambing, ng ng pato, kalapati, yan kinakain yan dito nila. Hindi ako kumakain ng mga ganun. Sawa naman ng juice, malakas pa din. Manok lang kinakainan. Minsan hipon, pagka may hipon, bibigay ng boss ko sa akin ng ulam nilang hipon. Yun. Tapos, okay naman, mabait naman mga amo ko dito. Papasalamat pala ako sa mga amo ko. Mabait sila. Panganay pa lang dati yung alaga ko. Dahil caregiver ako, pero napunta ako sa mumurahing bayad. Alam mo naman, pagka sinabi caregiver, mataas ang sahod pag sa Israel, pag sa ibang bansa. Pero pag dito sa Kuwait, babysitter ang kinalalabasan ng caregiver. Magkano lang yun? Tinaasan man ng konti lang. Pambili rin ng pagkain namin dito. Pag gusto namin kumain ng gusto namin kainin na Filipino food. Minsan contribution kami. Minsan kapag may pera naman, nililibre ko. Minsan nililibre naman nila ako. Give and take ba? Ganun kami dito, parang magkakapatid lang. Minsan malungkot, nag-aaway, may tampuhan. Pero mga bati-bati din. Ganun lang. Hindi naman lahat ng oras masaya. Parang mag-asawa rin yan. Ang magkaibigan sa mag-asawa, parang ganun din ang namin dito. Pero nakakalungkot lang yung iba nagkakasakitan. Pero sa awa naman ng Diyos sa amin, pagkaalam ng mainit na, lalamig na yung isa, para hindi na humaba pa ang kasi ganoon sama-sama. Syempre, sabi ko nga, kung isipin parang nasa kulungan tayo. Meron pa nga dito, kulang na lang ewan, di ko na parang di ko type yung mga ganung tao. Basta tikom na lang ang bibig. Kaya dapat ganoon na lang tayo. Kahit masama na, pasok dito, labas dito. Ganoon ang naranasan ko sa sa bansa ako. Nakarating dito lang ako nakatagpo ng ang babait ng tao rito sa kabaliktaran, mga kapwa Pilipino pa. Iba-iba naman ang mga employer dito, iba kanya-kanya naman din trabaho. Pero meron talaga tao na hindi masaya kapag hindi nakakasira ng kapwa. Pero sa mga Muslim, hindi naman lahat ay naniniwala sila sa mga sabi-sabi. Sabi nga to see is to believe. Kaya yun, pag siniraan ka, hayaan mo na lang. Si God na lang bahala. Yan ang ko rin sa mga OFW. Kahit hindi OFW, kahit sa trabaho, mayroon mga ganun inggitan. Hindi yan mawala sa sa mga Pilipino. Siguro kakambal na yan sa pag-asinso. Pag may pataas, umakyat, hinihila pa baba. Ganun yun.
Kaya ang dami kong sasalihan ng mga group, libangan ba. Rapid tulpo, number 1 ko yun. Tawag sa akin dito, tulpo, tulpo, tulpo. Kasi maya kikita nila cellphone ko, nanonood ako. Libangan ba. Quiet group, kung ano ng group. Para lang makapaglibang-libang kapag bago matulog. Yung iba naman, syempre, di may iwasan, mga bata pa. May mga ganun. Pero, yun, advice lang. Pagka sinabihan naman sila wala na tayong pakialam, buhay nila yun Kaya, sana nga, maging okay na. Pag umuwi ako ng Pilipinas, nag-iisip pa ako kasi yung plano dito pagdating ng Pilipinas, iba na rin. Hindi natin nasasabi kasi. Kaya mahirap mag-isip din ng mga plano. Mabubuang lang ang isip ko. Saka isip ko anong gagawin ko ba talaga. Kasi medyo malakas pa naman Kaso namimiss ko na mga anak ko Sabi nga, ma, ba't ka pa sa trabaho? Tapos na kami. Iba naman ka ako sa akin. Kaya ko pa naman Kaya nakakatuwa. Pagkatapos mo papag-aralin, sila nangangako na sila naman hanap buhay para sa'yo. Sana ganoon din yung ibang mga anak para sa mga magulang nila. Yun lang, nakakaiyak na naman. Iiyak ako sa tuwa sa mga narinig ko sa mga anak ko. Ayaw ko umiyak. Bakit ba? Siguro excited na makita ko sila. Sabi ko nga, last year, dry na dry ang mata ko. Ngayon, mula nag-birthday ako, lagi na lumuluha yung tubig sa mata ko. Ba't kaya? Wala pa naman ako buo. Hindi pa naman buo yung edad ko Bakit bakit yung luha ko nandiyan na sa may mata ko mabilis lumabas? Last year kahit gusto ko umiyak, ayaw lumabas Ewan. Sana lang maging malakas tayong lahat. Maging masipag sa sunod na taon na darating. Maging safe. Bigyan tayo ng lakas. Yun lang dasal ko. Sabi ko nga, pag uwi ko, unahin ko magsimba sa Quiapo. Pasasalamat. Ayun. Sa mga kabats ko dyan, hi. Lahat, mula elementary hanggang college, nakikita ko sa FB. Ngayon lang kami nakita-kita sa sa FB. Kilala pa rin nila ako. Yung iba hindi kilala kasi yung picture ko noon, elementary pa ako. Yan ang nilagay ko sa high school. Kaya ibang mukha ko doon. Ang ganda sa kabaliktaran. Sa ngayon naman, sabi nila, ang puti ko daw. Di nila alam, camera lang yun. Maitim pa din naman ako Camera lang yan. Alam mo naman ang camera ng dadaya. Iba yung sa personal at saka Pero sa pag-uugali, ganun pa rin. Sabi ko nga, kahit ang gusto ko, halimbawa lang gusto ko yumaman. Ang gusto kong kaibigan, mga mahihirap. Ayoko ng mga mayaman. Kasi nakakatikim na yan sila ng mga masasarap Yung mga mahirap hindi Kaya pag may bisita ako nga mayaman, pinapatikim ko ng ulam na pang mahirap. Bakit? Kasi natitikman naman nila ang mga masasarap Ako, pag may pinupuntahan ako, mga bisita ako, pinagluluto nila ako ng mga pagkain na masasarap. Hindi ko naman type yun. Kaya sabi ko, salamat. Gusto ko yung daing, tuyo. Bagong alamang yan, ang paborito ko Sabi nga, asawa ko baka magkasakit kanya sa kidney. Wala akong pake. Yan ang gusto kong ulam Ang dami ko nakakain. Magastos nga sa kanin pag yan ang ulam ko Kaya, sabi ko, huwag na kayo maghanda ng kung ano-ano, mga mahal yun. Mahal din naman ang tuyo at saka hipon mahal din naman yun Yun nga lang,
Yun nga, magkakasakit naman tayo. Paminsan-minsan lang naman mag-ulam ng ganun. Hindi lagi kasi maalat yun eh. Pero yun nga sabi kung ano yung bawal, yan ang masarap. Pero iba naman yung pagkain at saka sa mga kalokohan. Kaya dapat maging ano tayo sa mga bagay na kapag bawal, huwag nang gawin. Kapag mainit ang isang tao, ikaw naman malamig. Ganun lang. Kaya, ewan ko ba? Ando sila sa trabaho ngayon, ako din ako pinapasok. Kaya, nakaka, lang, ano na eh, itong araw na to, uwi na syempre, magtatrabaho ka pa. Yung iba, nakakaawa, kasi uwi na nga, pagtrabaho pa. Kahit may sakit, hindi makapagpahinga. Marami yan dito. Eh, tagal ko na ba naman nag-abroad? 2003 yata? 2002. Nag-abroad ako. Isang taon lang ako nagpahinga. Nag-training ako ng caregiver. Tapos yun. Caregiver at saka massage therapist. Pinagsabay ko yun sa 1 year na yan napahinga ko. Pahinga ako 2011. Tapos bumalik ako. Nagpunta ako ng Malaysia, sa Saudi, sa Hong Kong, naging Hong. Ibinagsak ba naman yung medical ko doon. Kaya dito ako napadpad. Kaysa mag-standby sa Pilipinas eh. Magtrabaho ko doon. Ang baba ng sahod. Kaya pag malaki yan sinasahod mo na, hanap ka na ng malaki. Ayaw mo na ng maliit. Ganun yun. Kapag ka nakatanggap ka na ng malaking sahod, gusto mo malaking sahod, ayaw mo na ng maliit. Pero sama-sama naman kayo ng pamilya mo. Kaya kahit maliit, basta sama-sama kayo ng pamilya nyo, okay lang yun. Ako kasi noon, nag-abroad ako, gusto ko lang makasakay ng eroplano. Nabubuhay naman kami sa Pilipinas eh. Maliliit pa mga anak ko noon. Siguro mga 7, bunso ko noon. Elementary pa lang sila. Nag-abroad ako, gusto ko sumakay ng eroplano lang. Nung binigyan ako ng sahod, kasi factory worker ako, kaso sa Pilipinas, nahanap ko yung mga resibo ko, mga papeles, wala. Kaya ginawa ko, nag-babysitter ako, apply ako babysitter. Lahat for babysitter. Anak ko puro babae, lahat ng mga naging alaga akong baby lang trabaho ko talaga. Puro batang lalaki. Sabi ko, bakit kaya ganun? Puro lalaki na alagaan ko. Nakapag-alaga ako ng babae, malaki na. 4 na taon, pero nasundan. Kaya pala ako naging babysitter kasi buntis yung yung una kong alis yun. Buntis yung nanay. Yung pala ako mag-aalaga doon. Tapos yun, sabi ko nga, hala, parang nurse din pala ako nito. Eh ako naman nag-alaga sa 2 anak ko, kaya alam ko trabaho. Yun, pag swerte din kasi mga maliliit yung mga bahay nila, apartment. Tulad dito, apartment din. Maliit lang, 2 kwarto. Lahat ng mga napasukan ko, naging sponsor ko. Puro mga bata. Kasi nga, babysitter lahat ang apply ko eh. Yun. Kaso nga lang, yung nag-training naman ako ng caregiver, budget naman ang kulang at saka mga papeles. Tulad sa Israel, hinahanapan ako ng apply ako ng Israel, 150,000. Ang problema ko, papeles. Namatay ang nanay ko. Kailangan ka-apelyido ng nanay ko ang Eh, ang apelyido ng nanay ko nung namatay, iba na kasi nag-asawa nga siya ng iba. Kaya paano ko pa pipicturan yung niya doon sa sementeryo, iba apelyido. Di isipin ng in-applyan ko, hindi yun ang nanay ko kasi magkaiba kami ng apelyido. Kaya wala, bagsak na rin. Yun. Kaya di ko na tinuloy doon. Dito na ako napadpad. Kaya at least na lang sa mababang sahod kaysa naman naka-standby sa Pilipinas. Dahil yung asawa ko rin OFW, gusto ko tulungan siya kahit 2 lang anak namin para sa kinabukasan namin. Yun, sawa naman ng Diyos. Hanggang ngayon may hinulugan pa kaming subdivision. Sana matuloy din yun. Tayuan namin ng para sa pagtanda namin. Mayroon kami mapagkukunan. Kasi 2 kami na naging OFW. Sana nga siya may ipon. Ako kasi walang masyado kasi nasa tao. Sana naman. Ayun nga. Alam mo naman pagka kagipitan ako si bigay, si mawain. Sana naman maawa naman kayo sa akin.
Dahil naawa naman ako sa inyo nung kinailangan nyo eh. Kaya sana maawa din naman kayo sa akin. Kasi kakailanganin ko na, lalo na ngayon wala na akong trabaho. Kaya hindi naman ako sa sinasabi ko lang kung ano nasa puso't isipan ko. Lahat naman tayo nagtrabaho para kumita. Tapos iba yung hingi, iba yung utang. Kaya sabi ko nga, kasaysayan ko talaga. Tiis ako dito sa ibang bansa. Kahit dalawa lang anak ko. Importante, nakapagtapos na sila. Kaya naman namin buhayin sila kahit nasa Pilipinas kami. Yun nga lang, ewan ko ba, siguro kapalaran din. Eroplano lang, gusto lang sumakay ng eroplano, hanggang ngayon tumagal. Hanggang pasakay-sakay na ng eroplano. Sabi ng boss ko noon, ito sahod mo, ito lang. Ay, ang laki ang laki ng palit niyan kung sa pesos na. Sabi ng boss ko. Sabi ko, ganun ba yun? Kasi ang ano ko lang talaga makasakay ng eroplano. Hanggang sa naisipan ulit bumalik. Hanggang sa balik na naman. Kasi kung totoo, iba-iba ang pagtapos ng kontrata, iba na mga employer. Mabait naman sila, yun nga lang, mahirap makisama sa mga kamag-anak pag pupunta at saka sa nanay ng parents, ng sponsor. Mahirap talaga makisama, lalo na sa magulang ng babae na sponsor mo. Kasi makikisama ka talaga, halos lahat nandun araw-araw pupunta doon sa magulang ng babae. Sa magulang ng lalaki, bihira lang, bibisita lang. Pero sa magulang ng babae, karamihan kasi sa mga Muslim, pupunta sa magulang ng babae halos isang linggo, 2, 3, ganun. Tapos yung mga kapatid pa nun, iba walang mga katulong, uutusan ka. Sabi ko nga, mas maganang trabaho ko pag sa employer ko. Pagdating sa mga kapatid sa ang hirap. Andiyan yung lalabahin ka ng kung ano-ano, hindi ko naman ginagawa yan sa employer ko. Kaya sabi ko, mahirap makisama pag sa abroad. Kaya sabi ko nga, tiis lang. Kasi syempre, hindi pa tapos ang kontrata mo. Pag tapos ang kontrata mo, wala na silang pakialam. Sawa naman ng Diyos itong employer ko. Sabi ko nga, magpupurgod na ako. Naintindihan naman nila. Kaya sabi ko nga, kung gusto nyo ng makakasama, o kaya kailangan nyo ng mga Pinay, sabihin nyo lang sa akin. Tatawag daw sila. Gusto pa nga ako kunin uli, pero nag-iisip pa nga ako, pero ayoko na talaga. Kasi kahit mula nag-abroad ako, hindi ako nakakatulog sa hapon. Nakatulog lang ako sa gabi. Pag gising na ako, di na ako makatulog din. Alam mo, pag nagkakaedad din, ganun din talaga siguro. Epekto na ng nagkakaedad. Pag nagising ka, hindi ka na makatulog ulit. Lalo na dito pag may mga kasama ka, pag nagising ka, may mga ririnig ka na nagkikipagkwentuhan. Alam mo, tawagan. Number 1 din yan na sa mga OFW, may makasama ka sa kwarto tapos yung tutunog ang cellphone. Pag nagising ka, nahirapan ka na makatulog. Isa din yan kasi nakakatulog ka lang sa gabi. Kasi sa hapon, may oras ko dito, halos hawak ko yung cellphone ko, okay naman. Hindi naman sila nagagalit. Sa una noon, nagagalit. Pero wag mo lang pabayaan yung bata. Kasi syempre, pag yung bata, bitay. O kaya may kaparusahan. Alam mo na mga Muslim, syempre, anak yun eh. Anak mo yun eh. Kaya ka nga kumuha ng mag-aalaga eh. Tapos ang mangyayari, ma-aksidente lang. Syempre, ikaw mananagot. Ako ang mananagot. Kaya ganun. Kaya marami ako. Minsan nga, kulang na lang dapat pala sabi ko, ang kinuha kong kurso noon eh, tawag doon, tagapagpayo, kung sa psychology o kaya aywan, nga, pero pangarap ko noon, naalala ko noon, gusto ko mag-midwifery, sabi ng nanay ko, ano ba yan? Parang doktor din yan, mahal ang mga dyan, mahal ang mga gastusin dyan, sa tuition, sa parang doktor din yan. Kaya, tinis ko na lang, hindi ayun. Sawa naman ng Diyos sa kapag-aral din, iba nga lang kurso na kuha ko. Abroad na lang. Pero nakapag-factory worker, nakapagtrabaho din ako ng City Hall ng Caloocan. Nung nangampanya nga ako sa Caloocan, hindi naman ako nakapagtrabaho doon. Naggastos pa ako doon. Siyempre, iba kapag kadugo mo, mas priority mo pa rin ang kadugo mo. Dahil naging assistant lang ako, coordinator. Siyempre, ang unahin ang coordinator. Assistant, pangalawa ka lang eh. Yan ginawa ko sa galit ko rin. Nag-abroad ako.
kikita pa ako dito kaysa magantay ako doon ng trabaho na wala naman. Hanggang sa masarapan sa abroad, yun nga lang, lungkot. Masaya pag umuwi, masaya pag nandyan may bata. Pag walang bata, boring. Masaya magtrabaho pag may bata kasi nalilibang ka, parang turing mo anak mo na rin kasi malayo ka nga sa mga anak mo. Totoo yung sabi nila, nagsiselos yung mga anak sa yung mga OFW, yung mga anak nila nagsiselos kasi hindi sila naalagaan, kung saan pera lang binibigay natin sa kanila. Pero sa awa naman ng Diyos, yung mga anak ko ngayon, iniwan ko sila elementary, ngayon pag-asawa ko na, ayaw pa magsipag-asawa. Samantala iba dyan mga bata pa, nag-asawa na, kahit nandyan ang mga magulang nila. Sa mga anak ko, proud na proud sa mama sa inyo anak. I love you. Mahal ko mga anak ko. Kasi hanggang ngayon tiyan mo mga dalaga pa rin, 26 saka 25 na, dalaga pa din, ayaw pa nila mag-asawa, gusto pa nila magbuhay dalaga. Pero may mga boyfriend na rin, sa awa ng Diyos. Mababait na may mga boyfriend nila, mga pogi pa. Kasi wala akong anak na lalaki, kaya siguro boto rin ako sa kanila. Bahala sila, buhay nila yun eh. May mga edukado naman na sila eh. Yun na ano ko, sana huwag lang nila lokohin ang anak ko. Yun lang. Siyempre kahit naman sino magulang, pag niloko yung anak mo eh, hindi ka magagalit. Imposible naman yun. Siyempre magagalit ka kasi niloko ang anak mo eh. Buhay mo yung anak mo eh. Kaya sabi ko nga, eto, alis na ako ngayon, punta ako ng grocery, daldal ko, pupos ko sa YouTube ko. Subscribe kayo sa YouTube ko, Bilyarico Ternida Belog. Umpisa pa lang ako, magbibake kasi ako, mag-aaral-aral ako magbake sa bahay pag uwi ko. Kasi dito, pag wala akong trabaho dito, nagbibake ako pag gusto ko kumain ng gusto kong putahe. Kahit sa kitchen, may tagaluto kami dito, India. Mga katulong dito, puro lalaki, India, Bangladesh. Kaya, yun yung birthday ko. Tuwing birthday ko, may handa ako dito. Hindi naman nila ako pinababayaan, pinapasaya ako. Samantala, pag birthday ko sa Pinas, hindi ko naramdaman na birthday ko pala. Dito, pag birthday ko, masaya. Andyan yung may cake ka. Doon may cake din. Pero mas gusto ko yung, ewan ko ba, mas yung feel ko dito kasi may sahod pa ako, may cake pa, may mga inabot pang pera, tulad sa tindinar, binigyan ako ng tindinar, magkano yan sa pera natin, no? Diba? Sa Pilipinas eh, pag nag-birthday ka, ikaw magpapakain, dito sila nagpapakain, hindi, tipid na. Ay nako, sabi ko nga, sana yun lang dasal ko ng 2020-21, sana lahat tayo maging masaya, maging okay na ang mundo. Ano pa ba, yun, may bahay na kami, may titulo na yun, may subdivision kami hinulugan, may SS akong hinulugan, dami kong hulugan. Kaya nag-iisip ako para akong mabubuwang, pero pag sigad ang nasa isip mo, mawawala lahat yun. Kaya ano lang, kapit lang tayo sa kay God. Yun lang ang ano ko, maging mabait sa kapwa. Yan lang. Salamat sa panonood. Bye bye.